Tanong ko lang, ilan yung thread na ginamit mo dun? Wait lang. Ito kasi ina-assume na tinaligot mo siya eh. Nag-manual ka, di ba? So, halimbawa, tumatakbo yung fan. Kapag disengage mo yung override, papastock niya muna yung fan. Yan. Eh, tama lang rin naman kasi para i-reset mo sa default yung Oo. Tapos, ito update mo yung status, override engage equals to false. Tapos, start mo na yung thread. Ganun, tumatawag sa Roboren, yung image processing. So, if T1, if not T1 is alive, start. Else, yun pala. Tatanong ko sana kung bakit system. Yun na pala. Kasi pag pwede mong gawin dito, start sa abort. Kaso, once na in-abort mo na yung thread, hindi mo na siya pwedeng i-start during the duration of your program. Hindi na pwede. Ay, hindi pwede yung gagawa ka ng bagong thread. Gagawa ka ng bagong thread. Gagawa ka ng bagong thread. Tagal yun. Tagal lang. Yun. Ang pakomplika pa. Yun. Tsaka ano nga eh. Basically, isa lang yung thread na ginawa natin. So, pampagulo ang. Okay na, okay na. Ang timer start pang calling mo, di ba? Oo. In-start ko yung timer. Tapos, so ito, pag i-engage mo lang ulit yung override, sususpend mo yung thread, tapos stop mo yung timer. Yung timer, wala namang ano. importante yun kasi gumawa ko ng timer. Ito, yung dispatcher timer. Yan, andyan yung word na dispatcher. Ano na dispatch na timer? Oo. Meron timer, pero ang kagandahan nitong timer na to, independent siya sa kahit anong thread. Kasi yung dispatcher ang nagpapatakbo niya. Di ba yung dispatcher yung parang dispatcher. So yun. So reliable yung ano niya. So kahit mag-freeze yung UI thread, maandar pa rin dispatcher. magpa-fire pa rin yung events niyan. So, isi-set mo yung ano niya. Isi-set mo yung tick rate niya kung tawagin. Set mo yung tick rate niya. Yan yung timer talaga interval. Yan yung time between ticks. Tick yun yung tinatawag na event. So, timer.tick yung event. Ang syntax para mag-register ka ng event handler dyan sa event na yan, ito plus equal. Tapos new event handler, timer tick. Timer tick, meron tayong function na lang. Ayan. Ayan, timer tick. Yan yung nagre-respond. Method yung simulate command. Simulate command. Wait lang. So, ang argument dito sa simulate command yung fan state, di ba? Yung ginawa ko kanina static. Yan. Ang ginagawa ng background thread, di ba? Sinesave niya dyan yung ano. Kung ano man yung nagaganap. Kasi nga hindi niya pwedeng kalikutin yung ano mismo. So, isave niya sa static variable. Kasi yung static variable lang ipopoll nung UI thread. Simulate. Meron kasing send command. Nabibigyan mo siya ng command, isi-send niya sa serial port. Merong simulate command, bibigyan mo siya ng command, simulate niya rin sa fans na gumaganon-ganon. So yun. So actually, visibility lang ang kinakalikot dun sa fans. Yan o. So commandless, gagawin mo lang visible yung left fans, gagawin mo hidden yung right fans. Yan, ganun lang. So explanatory na yan. Dito sa send command, check na muna kung connected ka. Kasi illegal na mag-write ka rin sa serial port kung hindi pa siya na-open eh. So, kaya importante yung mga states na, variable states na ginawa ko. Yun. So, halimbawa, isang katutak na exception yan. dun kasi sa manual override, tsaka dun din sa background thread. Actually, sa manual override kan. Pares din yung ano eh, yung send command tsaka yung simulate command. Ito. So, isi-send niya, kasi simulate rin niya para makita mo rin sa screen. What if, hindi mo pa kinonect, tapos tinry mo mag-simulate,
eh di, na-try din niya mag-send. Eh, hindi pa open yung serial port. Dapat mag-exception yun. Kaya nilagyan ko ng ganito para hindi yung exception yung ito nga. If hover connected is equal to false, return mo. Huwag mo lang gawin ito. Yun. Tapos dito naman, ito yung pinaka-buffer mo. Doon sa isi-send mo. So ano lang siya, Pangkuha lang ng redundancy na 1 byte lang yan na papasukan. Dapat kasi byte data type yung nire-write sa serial port eh. So byte siya, napapasukan mo ng yun yung values natin. Yun yung 175 is 8. Tapos, College found first. Kaya pag binawala yun, binawala. itong text box na to, ito yung medyo kakaiba. So, kasama. Itong text box na to yung manual override. Kaya kapag in-engage mo siya, mag-enable to. Pwede ka di ba naalala mo dati yung pinang-control ko, text box? Yung pwedeng ano mo na lang, i-display mo na lang na left pag pinindot mo yung D right. Ganun. Para kasi Forward back. kailangan kasi meron kang selected na component eh. Para, ito. Oh. Number. Tapos dyan tayo. Kasi ito, tingnan mo. Yung text box na to, yung key down event, ang ina-handle natin. So parang dinidisplay niya na lang yung ano, kung anong pinindot mo. Basta pag nag-press down ka, i-handle na agad niya. So dinidisplay niya na agad. Well, yun ang default behavior niya, pero hindi importante sa atin yun. Basta yung response niya para sa laro. Basta pag nag-press ka, may invoke yung handler niya. Ito. Ito yung ano natin. Ano pala? Ito yung send command. Ito yung sinasabi ko sa'yo. Ako nakakuha sila ng yun. Pero kung may Yung event art. 30 slots lang, 2,000 Sa e.key. Yan yung associated dun sa event eh. Dun mo makukuha yung key na napindot. Yun, compare mo lang siya. Tapos, yun nga. In the spirit of .NET, hindi nga strings ang ginagamit. Mga type safe objects talaga. So ito, may enumeration siya na pang-correspond sa mga para hindi ka talaga magkamali. Yun. So yan. Converting to C++, EK equals to capital W or small w. Tapos, Kaya lang dapat, pag Actually, lagi kang nag-aabot. kay capital K hindi, pareho lang yan. Laging ready. Kasi, Type safe na nga. I mean, hindi, paano niya ma-distinguish kung capitalized o hindi? Ang i-check mo naman, yung modifier, kung merong shift na kasama or may caps lock na activated. Pero basically, the key is still W. Wag mo na lang wag mo na ituro yun. Basta yun na yun, key. Pinaka-komplika yung Kasi pwede mo rin i-detect kung kung gagawa ka ng menu para dyan. Pwede mong, if napindot niya Alt plus W. Oh, okay. Extra ano na yun. Anyway, Extra lang yun. kailangan, Terminal. itong key down, Gagawin niya yung kailangan merong, ito kasi key down event, sa mga controls lang may ganyan. So, kailangan merong selected na control para mag-receive ng input niya. So, hindi pwedeng nakabukas lang na ganyan yung window. Tapos, pipindot ka lang. Tumatalab lang yan sa laro. Kasi sa laro, isang window lang yun eh. Yun. Yung sinasabi mo na kahit wala kang ginagawa, pwede kang pumindot na kahit ano, yun yung mga keyboard shortcut lang yun, hindi mga yung ganyan, yung real time na nagre-respond. Kailangan talaga ng text box. Yun. So, for the spirit lang na magalaw mo. For the reason na dapat yung responsiveness niya para sa laro. Kasi pwede kong gawin dyan, puro keyboard shortcut. Control left, control right. Sa feeling ko mabagal.